Pauwi na si Hana galing hospital nang maramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Sa katunayan niyan ay ilang araw na yung nararamdaman. Nakaramdam siya na matinding kaba sa kanyang dibdib na lalo na't lately ay madalas niyang mapanaginipan si Jacob. Ayaw man niyang isipin ngunit nakakaramdam siya ng takot para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. 5 taon nang wala siyang balita sa binata. Ang huli niyang balita rito ay ng ibang bansa ito na labis niyang pinagpasalamat. Sa loob ng 5 taon ay naging tahimik ang buhay niya dahil walang Jacob Montenegro na gumagambala sa kanya. Tinuloy niya ang paglalakad hanggang sa makarating siya ng parking lot. Kamuntik pa siyang mapasigaw nang may bigla na lamang humawak sa balikat niya. Nang lingunin niya ito ay ang katrabaho pala niya, itong si Cecilia. "Binulat mo naman ako, Cecilia. Sorry naman. Paano kanina pa kita tinatawag? Hindi mo naman ako pinapansin." Reklamo nito sa kanya. "Sorry, hindi kasi kita narinig. Pauwi ka na ba?" "Oo eh. Pwede ba makisabay sa'yo? Hindi kasi ako masusundo ng magaling kong boyfriend eh." "Sure, yun lang pala eh." Hinatid muna niya si Cecilia sa apartment na tinutuluyan ito bago siya dumaan ng supermarket para maggrocery. Wala na kasing laman ang rep niya. Samantala, mula sa di kalayuan ay tanaw na tanaw ni Jacob na pumasok ng supermarket ang dalaga gamit ang telescope niya. "Ano ba kasi ang plano mo, Jacob? Huwag mo sa akin sabihin na kukunin mo naman si Hana at ikukulong sa kwarto mo." "Parang gano'n na nga, Alex. But this time, mas malala ang paniningil ko sa kanya. Sapat na ang 5 taon na ibinigay ko sa kanya. Panahon na para muli ko siyang singilin sa kasalanan niya sa akin." "Jacob, Jacob naman, ilang taon na ang nakalipas. Hindi mo pa rin ba nakakalimutan ang nangyari noon?" "Hindi. Hanggat nakikita kong buhay si Hana, ay hindi ko siya patatahimikin dahil ako ang magiging anino niya." Ganon katindi ang galit niya sa dating kasintahan. Para sa kanya ay walang kapatawaran ang ginawa nito sa kanya. Nang dahil sa ginawa nito ay nasira ang buhay niya at napahiya siya sa mga taong nakakakilala sa kanya. Iyon ba talaga ang intensyon mo sa kanya? O hanggang ngayon ay mahal mo pa rin siya? Matagal ko nang ibinaon sa limot ang pagmamahal ko kay Hana. Kung may nararamdaman ako sa kanya ngayon, para sa kanya ay galit at pagkasuklam." Makalipas ang ilang minuto ay nakita niyang lumabas ng supermarket ang dalaga. Sinasabihan niya ang driver na sundan ang dalaga. Gusto niyang malaman kung saan ito nakatira ngayon. Ang huli niya kasing balita rito ay nakatira na ito sa bahay ng mga magulang nito. Sinundan nila hanggang sa Taguig si Hana. Napag-alaman niyang nakatira pala ito sa isang condominium. Napangiti siya bigla dahil mukhang umaayon sa kanya ang pagkakataon. "Hoy, Jacob, hindi ko gusto ang ngiting yan. Para kasing may binabala ka naman." Untag sa kanya ng pinsan niya. "Gusto kong malaman kung saan floor siya nakatira. Parang gusto ko siyang maging kapitbahay." Sa totoo lang ay hindi talaga pabor si Alex sa ginagawa ng pinsan niyang si Jacob. Ngunit dahil pinsan at mahal niya ito, kaya kung ano ang gusto nito ay sinusunod na lamang niya. Ngunit sa kabilang banda ay naawa na rin siya kay Hana dahil tao lamang ito na nagkakamali.
Wala siyang nagawa ng magdesisyon si Jacob na bumalik ng unit sa Taguig at mismong katabi pa talaga ng unit ni Hana ang kinuha nito. Hindi niya alam kung ano ang tumatakbo sa utak nito. Bilang pinsan nito ay hindi sa lahat ng bagay ay kukonsintihin niya ito. Samantala, isang gabi, kakauwi lamang ng dalaga galing trabaho nang maramdaman niyang may mga matang nakamasid sa kanya. Bagay na nagpatindig ng balahibo niya. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang pintuan ng unit. Hindi niya nagugustuhan ang nararamdamang kaba na bumabalot sa kanya at sa pagiging matatakutin niya. Malayo na sa kanya si Jacob kaya iligtas na siya sa binata at hindi na ulit siya nito masasaktan. Nanonood muna siya ng TV bago magpasyang matulog. Nasa kasarapan siya ng tulog nang bigla na lamang siyang nagising nang makarinig ng mga kalabog na nagmumula sa baba. Dahan-dahan siyang bumangon at dinampot ang cellphone. Nagpasya siyang bumaba para tingnan kung ano ang mga kalabog na yon. Nakahinga siya ng maluwag nang wala naman siyang nakitang kakaiba. Bago bumalik ng kwarto niya ay nagpasya muna siyang uminom ng kape dahil magmamadaling araw naman. Anong sabi mo, may taong nakamasid sa'yo palagi? Oo, Cecilia. Ilang araw ko nang nararamdaman na palaging may nakasunod sa akin kahit saan ako magpunta. Tapos ngayon naman pati sa unit ko ay nararamdaman ko rin ang taong ito. Sino naman kaya itong stalker mo? Wala ka naman sigurong atraso para huntingin ka, di ba? Wala ah. Kung ganun, sino ang stalker mo? O baka naman napaparaning ka lang dahil ang lakas mong magkape kaya nagiging nervyosa ka? Hindi ko alam pero malakas talaga ang kutob ko na may taong sumusunod sa akin, na lahat ng gagawin ko o ginagawa ko ay nakasunod siya sa akin. Diyos ko naman, Hana, ako ang natatakot para sa iyo Ano kaya kung bumalik ka na muna sa bahay niyo? Saka na kapag napatunayan ko na may tao talagang sumusunod sa akin. Ay, ewan ko sa iyo. Hihintayin mo pa talagang mapahama ka bago kumilos? Nang mga sumunod na araw ay mas lalong tumindi ang takot na nadarama ng dalaga dahil nakatanggap pa rin siya ng mga note na hindi ka nais-nais ang nilalaman. Ayaw niyang isipin na si Jacob ang nasa likod nito. Ngunit ito lamang ang nag-iisang taong naiisip niyang mananakot sa kanya. Dahil wala naman siyang nakakaaway o nakakaalita ng mga tao. Diyos ko, nagbalik ka na nga ba, Jacob, para muli akong singilin? Anang niya sa kanyang isipan. Pagkapasok niya ng unit ay naramdaman niyang hindi siya nag-iisa roon. Bagamat kinakabahan ng dalaga ay naglakad siya paakyat ng kwarto niya nang bigla na lamang may mga kamay na tumakip sa bibig niya. Hinila siya nito papasok ng kwarto niya at nang makapasok ay saka siya nito tinulak sa kanyang kama, dahilan para mapahiga siya. Nanlalaki ang mga mata niya nang magpagsino ang pangahas na pumasok sa unit niya. Ikaw? Ako nga, my princess. Do you miss me? Paano kang nakapasok dito? At saka di ba nasa ibang bansa ka na? Nagbalik ako para muli kang singilin sa kasalanan mo sa akin. Nalilisik ang mga mata ni Jacob na nilapitan siya nito saka sinakal. Halos kapusin na siya ng hininga sa sobrang higpit ng pagkakasakal nito sa kanya. Ito na ang katapusan mo, Hana. Paalam. Bago siya tuluyan mawala ng ulirat
ay nakita pa niya ang malapad na ngiti sa mga labi ni Jacob. Paalam, my princess. Napabalikwas ang bangon ang dalaga. Habang tagaktak siya ng pawis ang buong katawan niya, ay totoo nang sinasakal siya ni Jacob. Hinang-hina siyang bumalik sa pagkakahiga. Ngunit sunod-sunod na ang mga kalabog naman sa baba ang narinig niya. Hindi pa man siya nakakabawi ng lakas dahil sa masamang panaginip, ay lakas loob pa rin siyang bumaba para tignan ang ingay na nagmumula sa baba. Abot-abot ang kaba sa kanyang dibdib nang bumaba siya nang makitang maliwanag ang buong paligid. Alam niya sa kanyang sarili na bago siya umaakyat ng kwarto ay nakapatay ang lahat ng ilaw sa baba at ni minsan ay hindi niya yun nakakaligtaan patayin. Bagamat patindi ng patindi ang kabang nadarama niya, ay dire-diretso pa rin siyang naglakad hanggang kusina. Ngunit natigil ang paglalakad niya nang makita ang isang bulto ng katawan na nakatalikod sa kanya. Hinagilap ng isa niyang kamay ang base na nakapatong sa ibabaw ng cabinet at akmang ipupukpok sana niya ito sa taong nakatalikod sa kanya nang bigla itong humarap. Nanlalaki ang mata niyang nabitawan ang hawak na base dahilan para mabasag ito. Mas lalong nanginig ang buong kalamnan niya nang maglakad papalapit sa kanya ang lalaki na walang iba kundi si Jacob. "Relax, my princess ko. Ako lang to, si Jacob. Ang lalaking pinaasa at niloko mo. Hindi ka totoo. Nananaginip lamang ako." Sumisigawan niyang tugon kay Jacob habang sinasampal-sampal ang sarili niya. "Hindi ka nananaginip, my princess, dahil totoong nandito ako sa harapan mo." Bulong nito sa tenga niya. "Hindi ka totoo, Jacob, dahil isang panaginip ka lang." Nang hindi pa rin siya tumitigil sa pagsampal sa sarili niya, ay bigla na lamang may mainit na mga labing humalik sa kanya na nagpatigil ng mundo niya. Matagal ang halik ng kanilang pinagsaluan bago nito binitawan ang mga labi niya. Kapwa pa sila naghahabol ng hininga nang maghiwalay ang kanilang mga labi ng binata. "Jacob? Ako nga, my princess. Do you miss me? Paano kang nakapasok dito at saka diba nasa ibang bansa ka na? Bumalik ako para sa iyo, my princess, dahil hindi ako matatahimik hanggat hindi tayo nagkakasama." "Anong ibig mo sabihin?" "Bumalik ako rito para ipagpatuloy ang naudlot nating pagmamahala noon." "Tama na, Jacob. Ayaw ko na palayain mo na ako. Alam ko malaki ang kasalanan ko sa iyo at pinagsisisihan ko na yun. No, Hana. Hanggang nabubuhay ako ay aking ka lamang. Hindi ka pwedeng mawala sa akin. Kung ganon, bumalik ka talaga para singilin ako." "Exactly. At sinabi ko naman sa iyo, di ba, na habang nabubuhay ako, ay babalikan kita at babalikan kita." "Jacob, tama na. Mahabang panahon na ang nakalipas. Hindi ka pa ba napapagod na singilin ako? Alam mo kung tutuusin ay bayad na ako sa iyo dahil kinulong mo ako ng ilang buwan sa kwarto mo." Natahimik muna ako, Jacob, dahil pagod na akong tumakbo at takasan ka. Kung pagod ka na, di huwag mo na akong takasan pa, Hana. Para ano? Para ikulong mo ulit ako sa kwarto mo? No, this time, my princess. Anong ibig mo sabihin? Ituloy na natin ang naudlot nating kasal." Nanlalaki ang mga mata niyang napatingin ng diretsyo sa binata. At sa pagkakataong yon ay ang Jacob na minahal niya noon ang nakikita niya. Ang Jacob na mabait at mahal na mahal siya. Ano nga ba ang nangyari sa kanilang dalawa? Bakit sila humantong sa ganitong sitwasyon? Nakilala niya si Jacob sa bahay ampunan
dahil palagi itong sumasama sa mama nito sa tuwing pumupunta ng bahay ampunan. Unang pagtatama pa lamang ng mga mata nila ng binata ay alam kaagad niyang may spark sa kanilang dalawa. Nilapitan siya nito at nagpakilala ito sa kanya. Napag-alaman niyang panganay ito sa dalawang anak ng mga Guevara. Mabait si Jacob kaya mabilis silang nagkagaanan ng loob. Niligawan siya nito at makalipas lamang ng 1 taon ay sinagot rin siya nito ng binata. Mahal kita, Ana, kaya sana ay hayaan mo kong makapasok sa buhay mo. Mahal rin kita, Jacob, pero natatakot ako masaktan. Ayaw ko masaktan kagaya ng iba dahil baka hindi ko yung kayanin. Magtiwala ka lang sa akin, Hana. Hindi kita sasaktan. Kung gusto mo kahit ngayon din ay pakakasalan kita. Dahil sa mga binitawang pangako sa kanya ni Jacob, kaya sinagot rin niya ang binata. Naging maganda ang takbo ng kanilang relasyon. Napatunayan niya kung gaano siya kamahal ang binata. Malaki ang paggalang nito sa kanya. Ni minsan ay hindi ito nag-take ng advantage sa kanya na labis na ikinataba ng puso niya. Ngunit nang malaman niyo ni Mrs. Adela Guevara, maigpit nitong tinutulan ang kanilang relasyon. Isang araw ay pinuntahan siya nito mismo sa ampunan para kausapin. Gusto niyo raw akong makausap, Mrs. Guevara? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, iha. Hindi kita gusto para sa uniko iho ko. Alam ko na mabait kang bata, Hana. Ngunit hindi sapat na dahilan yon para tanggapin kita sa pamilya namin. Gusto ko ay may class ang magiging girlfriend ng anak ko. Yung kauri namin at higit sa lahat ay yung mataas ang pinag-aralan gaya ng anak ko. Prangka nitong wika sa kanya. Labi siya nasaktan sa wika ni Mrs. Adela Guevara. Pakiramdam niya nanliliit siya sa kanyang sarili. Sa bagay, tama naman talaga ito. Isa lamang siyang simpleng babae na lumaki sa bahay ampunan at hindi nakapagtapos ng high school. Wala siyang trabaho dahil siya ang tumutulong sa mga madre sa pag-aalaga ng mga bata. Wala siyang karapatan na magreklamo dahil utang niya sa mga madre ang kanyang buhay. Mabait sa kanya ang mga madre at ramdam niyang pagmamahal ang mga ito sa kanya. Ngunit tinihiling pa rin niya sa Panginoon na sana ay makilala niya ang tunay niyang mga magulang, na sana ay hanapin rin siya ng mga ito dahil gustong-gusto niyang makilala ang kanyang pinagmulan. Pasensya ka na, iha. Sana maintindihan mo ko. Hindi na nito hinintay pa ang sagot niya dahil kaagad siya nitong iniwan. Napaluha na lamang ang dalaga habang hinahatid ng tanaw ang pagpapalayong ginang. Kinahapunan ng dalawin siya ni Jacob ay nagtaka pa ito sa pananahimik niya. Bakit ang tahimik mo, ata? Ngayon, mahal ko, may masakit ba sa'yo? Itigilan natin ang relasyon natin, Jacob. Dahil hindi ako ang babaeng nababagay sa'yo. Ano ba ang sinasabi mo, Hana? Mahal kita. Nagmamahalan tayong dalawa. Oo, mahal nga natin ang isa't isa, pero saan tayo dadali ng pagmamahalan na sinasabi mo? Sabihin mo nga sa akin, Hana. May kinalaman ba ang mama dito? Kinausap ka ba niya? Oo, Jacob. Ayaw niya sa akin para sa iyo. Dahil isa lamang akong hamak na laking ampunan at walang mga magulang. Hindi ko masisisi ang iyong mama dahil tama naman siya eh. Mapapahiya ka lamang sa akin. Kaya nakapag-desisyon na ako na itigil ang relasyon natin dahil hindi tayo bagay. Masyado kang mataas, Jacob, at hindi kita kayang abutin. Ayaw ko. Hindi ko kaya, Hana. Mahal natin ang isa't isa.
at nakahanda akong ipaglaban ka kahit kanino man, kahit sa mama ko pa. Masakit yun para sa kanya, ngunit kailangan niyang gawin para sa ikatatahimik nilang lahat. Ngunit hindi pumayag si Jacob. Desidido itong ipaglaban ang kanilang pagmamahalan, kaya kahit may agam-agam sa puso niya, ay nagpatuloy pa rin ang kanilang relasyon. Ngunit ang malaman niyo ni Mrs. Adela Guevara ay muli na naman siya nitong kinausap at sa pagkakataong yon ay kasama na nito ang asawa. Maging ang ama ni Jacob ay matindi rin ang pagtutol sa kanilang relasyon. Katwiran nito, maganda siya at makakahanap pa siya ng higit sa binata. Gulong-gulo ang dalaga. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, kung sino ang susundin. Humingi siya ng payo sa mga madre at ang tanging sagot ng mga ito sa kanya ay sundin niya kung ano ang nilalaman ng puso niya. Dahil dito ay naliwanagan ang isipan niya. Tama. Nagmamahalan silang dalawa ni Jacob at walang pwedeng humadlang sa kanilang dalawa. Kailangan niyang ipaglaban ang pagmamahalan nila dahil yun ang tama at dapat niyang gawin. Patawarin mo ako, Jacob, kung nag-aalinlangan ka sa ating relasyon. Ngunit ngayon ay alam ko na ang dapat kong gawin. Ipaglalaban kita. Ipaglalaban ko ang ating pagmamahalan dahil yun ang tama at kamatayan lang ang pwedeng makipaghiwalay sa ating dalawa. Masaya ako narinig yan mula sa iyo mga labi mo. Napakasaya ko dahil sa wakas ay handa ka nang ipaglaban ang ating pagmamahalan. Magtiwala ka lamang sa akin. Magiging maayos rin ang lahat. Kakausapin ko ang mga magulang ko at ipapaintindi ko sa kanila na nagmamahalan tayong dalawa. Nahihibang ka na ba talaga, Jacob? Hindi ako nahihibang, Mama. Ipinaglalaban ko lang ang pagmamahala namin dalawa ni Hana at yun ang tama kong gawin. Talagang nabilog na ni Hana ang iyong isipan dahil siya na lamang ang sinusunod mo. Makinig ka sa akin, anak. Hindi ko hinuhusgahan ang pagkatao ni Hana. Iniisip lamang namin ang makakabuti para sa iyo. At sa tingin namin na hindi makakabuti ang babaeng yun. Iba na lang, Jacob. Iba na lang. Tama ang mama mo, iho. Kaya utang na loob, makipaghiwalay ka kay Hana. Bago pa tuluyan masira ang buhay mo. Segunda naman ang ama ng binata sa sinabi niya. I'm sorry pero hindi ko kayo pwedeng sundin. Buhay ko to at ako lang ang pwedeng masunod. Mahal ko si Hana at ipaglalaban ko siya kahit sa inyo pa. Bahala ka kung yan ang gusto mo pero huwag mo kaming sisihin kapag nasaktan ka dahil hindi kami nagkulang ng paalala sa iyo. Sure, Mama. Tanging naisagot na lamang ng binata sa ina niya. Walang sinayang na sandali ang binata. Kaagad siyang nag-propose sa dalaga na kaagad naman itong tinanggap. Sigurado na siya na sa dalaga at alam niya sa sarili niya na ito na ang babaeng para sa kanya. Gusto ko gawing ingrande ang ating kasal dahil gusto kitang ipagmalaki sa buong mundo. Huwag na, Jacob, dahil simpleng kasal na lang. Ang mahalaga ay makasal tayong dalawa at nagmamahalan tayo, di ba? No, Hana. Mahal kita kaya gusto kitang bigyan ng magarbong kasal dahil deserve mo yun. Gusto kitang ipagmalaki sa buong mundo, sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala ko, at higit sa lahat sa mga kasosyo namin negosyo. Nakakahiya kasi at saka baka kung anong isipin ng mga magulang mo laban sa akin. Wala kang dapat ipag-alala. Pera ko ang gagamitin ko at hindi pera nila. Kaya relax ka lang, okay? Ako ang bahala sa iyo. Bagamat hindi sang-ayon ang dalaga sa gusto ni Jacob ay pumayag na lamang siya.
Nakita niya ang labis na kasiyahan sa mga mata ng binata at ganoon na rin siya. Yun nga lang ay hindi niya maiwasan ang mag-alala at mangamba, lalo na't alam naman niyang tutol sa kanilang relasyon ang mga magulang ni Jacob. Pero dahil nanaig ang kanilang pagmamahalan, kaya isinantabi niya muna ang nararamdamang takot sa kanyang dibdib. Nang mga sumunod na araw, napagkasunduan nila ng binata na umpisahan ang paghahanda sa kanilang kasal, kaya pareho silang naging busy sa isa't isa. Nagpapasalamat ang dalaga dahil naiintindihan siya ng mga madre sa pagiging busy niya lagi. Isang tanghali habang naglalakad siya pauwi ay bigla na lamang tumigil ang sasakyan sa harapan niya at alam niya kung sino ito. Hinintay muna niyang bumaba na sasakyan ng driver nito at tama nga siya, si Mrs. Adela, ang mama ni Jacob. Nakangiti itong lumapit sa kanya na ipinagtaka naman niya. "Pauwi ka na ba, Iya?" "Opo, ma'am." Magalang na tugon ng dalaga sa ginang. "Tamang-tama, Iya. Papunta kasi ako ng ampunan para kausapin ka. Kung okay lang sa'yo, ay sa labas na lamang tayo mag-usap." Nakangiti pa rin sa kanya ang ginang. "Kung pag-uusapan po natin ang tungkol sa pagpapakasal namin ni Jacob, pasensya na po pero wala na akong balak umatras pa." Parang kanyang wika sa ginang. "Relax ka lang, Iya. Hindi yun ang pag-uusapan natin. Kung gusto mong malaman ay sumama ka sa akin at doon ko sa iyo sasabihin." Sa kagustuhan niyang malaman kung ano ang pag-uusapan nila ng mama ni Jacob ay pumayag na lamang siyang sumama rito. Pumasok sila sa isang mamahaling restaurant. Pakiramdam tuloy niya ay hindi bagay ang suot niya dahil sosyal ang lugar na yon, pati ang mga kumakain. Kaagad na may lumapit sa kanilang waiter para i-assist sila. "Umorder ka na, Iya, ng kahit anong gusto mong pagkain, treat ko." Nang mapasulyap siya sa mga menu na nandoon ay halos malula siya sa mahal ang mga presyo nito. "Hindi na po, ma'am. Busog pa naman ako. Sumama lang talaga ako dito para sa pag-uusapan natin." "No, Iha. Hindi ako papayag na hindi ka kakain. Ganito na lang ako na mag-order para sa'yo." Tututol sana siya ngunit nasabi na ng ginang sa waiter ang kanilang order. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na nga ang kanilang order ng mga pagkain. "Kumain na tayo, Iya. Tiyak na magugustuhan mo ang mga pagkain nila dito dahil sobrang masasarap. Bukod sa mura pa," wika nito habang nag-uumpisa ng kumain. Naisip niya na kapag mayaman nga naman ay wala silang pakialam sa presyo dahil hindi nila pinoproblema ang pera. Nang makatapos silang kumain ay siya naman na unang nagsalita. "Ano po pala ang ating pag-uusapan, ma'am? Prangka akong tao, Iha, at at una pa lang ay alam mo nang hindi ka namin gusto para sa anak namin, ngunit nakita namin ang wagas niyong pagmamahalan. Kaya napagdesisyonan namin mag-asawa na tanggapin ka sa pamilya namin. Hindi ito madali sa amin, lalo na sa akin. Pero para sa ikakasaya namin at ng anak namin ay sige, pag-aaralan ka naming tanggapin. Ay upang mas lalo ka namin makilala, ay gusto ko sanang sa bahay ka na lang tumira habang hinihintay nyo ang inyong kasal." Labis na nagulat ang dalaga sa wikang yon ni Mrs. Adela. Nakaramdam siya ng kasiyahan sa kanyang puso dahil sa wakas magiging panatag na ang kalooban niya dahil wala nang tutol sa kanilang pag-iibigan. "Talaga po, ma'am?" Hindi niya makapaniwalang tanong sa ginang. "Yes, Iha. And from now,
on call me mama. Naiyak na lamang ang dalaga sa labis ng kasiyahan, lalo na iyakapin siya ng ginang. Huwag ka nang umiyak pa iya, dahil alam ko namang mabait kang bata. Nagkataon lang talaga na iba ang taste ko sa pangangasawa ng anak ko. Pero dahil ikaw ang mahal niya, kaya igagalang ko yun. Kaya gusto ko sa bahay ka na tumira para mas lalo pa kita makilala ng lubusan. Maraming salamat po ma'am. Napakasaya ko po ngayon dahil sa wakas wala na akong iisipin pa at hindi ko na kailangan mangamba pa. Muli siya nitong niyakap ng kaagad naman niyang ginantihan ng maigpit na yakap. Hinatid pa siya nito sa bahay ampunan na labis niyang kinahiya. Kinagabihan, nang dinalaw siya ni Jacob ay kaagad niyang ikinuwento rito ang magandang balita. May maganda akong balita sa iyo at tiyak kong matutuwa ka. Ano yun? Pinuntahan ako kanina ng mama mo at nag-usap kami dalawa. At alam mo ba kung ano ang good news? Ano? Tanggap na nila ako para sa iyo at gusto niya akong sa bahay niyo ako tumira habang hinihintay ang kasal natin. Wow, that's great. Kung ganun, sasama ka na sa akin mamaya pag uwi ko. Bukas na lang siguro. Magpapaalam kasi ako sa mga madre at saka alam mo naman na malaki ang utang na loob ko sa kanila eh. Okay, I understand. Susunduin na lamang kita dito. Bukas ng hapon, okay lang ba yun sa'yo? Sige, pagsang-ayon niya sa binata. Kinabukasan ay kinausap niya ang mga madre para magpaalam na aalis siya. At doon na siya titira sa bahay ni na Jacob. Nalungkot ang mga ito sa sinabi niya. Ngunit naig pa rin ang kasiyahan sa kanilang puso para sa kanya dahil sa wakas natanggap na rin siya ng pamilya ni Jacob. Nang matapos niyang magpaalam sa mga madre, sa mga bata naman siya nagpaalam. Nalungkot at nagsiiyakan ang mga bata dahil aalis na siya ngunit nangako siya sa mga ito na palagi niya itong dadalawin. Dahil sa sinabi niyang yon, ay tumigil kakaiyak ang mga bata at saka siya niyakap. Kinahapunan nga ay sinundo siya ni Jacob habang nasa biyahe. Habang nasa biyahe sila, nakaramdam siya ng kaba. Marahil ay normal lang yon dahil first time niyang pumunta sa bahay ni Jacob. At dahil doon na siya titira, ay kailangan niyang makisama sa mga tao na nakatira doon. Nagulat ang dalaga nang gagapin ng binata ang isa niyang kamay. Kanina ka patahimik ka. May dinaramdam ka ba? Wika ng binata sa nag-aalalang boses. Wala naman. Medyo kinakabahan lamang ako. Sigurado normal na pakiramdam lang ito. Dahil first time kong tutungtong sa bahay niyo. Relax ka lang, okay? Ako ang bahala sa iyo. Nandito lang ako palagi sa iyong tabi. Dinala na binata ang isang niyang kamay sa mga labi nito. Saka ginawaran ng halik. Simpleng halik lamang yon. Ngunit para siyang nakuryente sa init na hatid nun sa kanya. Yun palagi ang nararamdaman niya sa tuwing halikan siya ni Jacob. Lalo kapag sa mga labi niya pero hanggang doon na lamang yun. Dahil malaki ang respeto sa kanya ng nobyo. Nang makarating sila sa bahay ni na Jacob, ay halos nanliit siya sa sarili niya. Dahil hindi lang basta-basta ang pamilya Guevara, ngayon alam niya na ang pinanggalingan ng mga magulang ni Jacob dahil ayaw ng mga itong mapahiya sa mga tao, lalo na at kilala ang pamilya Guevara. Nag-aalangan siyang bumaba na sasakyan dahil garahe pa lamang ay sobrang lawak na. Paano pa kaya sa loob ng bahay? Hinawakan ng binata ang namamawis niyang kamay at saka ito pinasilpisil. Relax ka lang mahal. Hinga ka lang malalim.
Nakakahiya, Jacob, kung bumalik na lang tayo ng bahay ampunan. Hindi pwede dahil nandito na tayo. Saka ang mama ang may gusto na dito ka patirahin. Sa totoo lang ay mas okay nga yun para makilala nyo ang isa't isa. Pero nakakahiya talaga. Hindi ako bagay sa inyo. Huwag ka nang mahiya pa dahil kapag mag-asawa na tayong dalawa, lahat ng pagkari ko ay sa'yo na rin yun. Igagalang ka ng mga taong nakatira dito. Lalo na paggalang nila sa akin dahil ikaw ang magiging asawa ko. Dahil sa sinabing yon ng binata, kahit papano ay nabawasan ang kabang nadarama niya. Hindi nga nagkamali ang dalaga dahil nang marating nila ang magarbong sala ay para na siyang nasa Shangri-La Plaza. Sa sobrang ganda na at lawak nito. Lahat ng makikita mong mga gamit ron ay mamahalin at may mga antik pa na sa tingin niya ay milyones ang halaga. Sa isip-isip niya ay nakakatakot palang tumira sa bahay ni Jacob at higit sa lahat ang makabasag dahil hindi biro ang halaga ng mga gamit nila. Naupo silang dalawa ng binata sa mahabang sofa na sobrang lambot habang hinihintay nilang bumaba ang mga magulang nito. Hindi naman nagtagal ay bumaba na ang mag-asawa at nakangiting lumapit sa kanila. Thank you, Iha, at pinaunlakan mo ang aking kahilingan na dito ka na tumira. Gusto ko na ituring mong bahay ang bahay na ito dahil magiging sa inyo rin ito kapag namatay kami. Sa totoo lang po talaga, ma'am, nahihiya akong tumira dito dahil hindi naman ako sanay sa ganitong kalaking bahay. Ngunit dahil yun po ang gusto nyo, kaya sige po. Thank you, Iha, pero may nakakalimutan ka ata. Diba ang sabi ko sa'yo ay mama ang itawag mo sa akin, remember? Pasensya na po. Hindi kasi ako sanay na nahihiyang pag-amin ng dalaga sa ginang. It's okay, masasanay ka rin. Pinaakyat ni Jacob sa kwarto nito ang mga gamit niya habang sila naman ay nilibot ang buong mansyon. Napakalaki nga talaga ng bahay ng mga Guevara. Walang duda kung gaano kayaman ang mga ito. Maraming mga kasambahay ang nagsisilbi sa kanila. At bukod doon ay may sariling chef ang mga Guevara. Nang kumain sila ng hapunan ay halos malula siya sa sobrang daming pagkain. Daig pa nila ang nasa piyestahan. Kumain ka lang ng kumain, Iha. Huwag kang mahihiya sa amin ni Adela, tura ng ama ni Jacob. Nahihiya siyang ngumiti sa mag-asawa. Nang matapos silang kumain ay niyaya siyang umakyat ng kwarto ni Jacob. Okay lang ba sa'yo na sure na lamang tayo dito sa kwarto ko? Gusto kasi kitang makatabi sa pagtulog. Promise, wala tayong gagawin. Alam ko naman yun at napatunayan mo na yon sa akin na saka lamang natin yung gagawin kapag kasal na tayo. Oo naman dahil alam ko na importante para sa iyo ang makasal ng malinis at iginagalang ko yun, mahal ko. Nakaramdam siya ng kilig sa respetong ipinibigay sa kanya ng nobyo na nakahanda itong magtiis, masunod lamang ang gusto niya. Gusto kasi niyang ikasal ng virgin pa dahil yun ang sabi sa kanya ng mga madre. Ang akala niya ay hindi papayag ang nobyo sa gusto niya, ngunit sa gulat niya ay mas natuwa pa nga ito sa kanya. Inalalayan siya paupo ng kama ng binata. Magkatabi sila ngayon habang magkayakap. Hindi naging madali para sa dalaga ang pagtira niya sa mansyon ng mga Guevara. Bagamat maganda naman ang pakikitungo sa kanya ng mag-asawa,
ay hindi pa rin niya maiwasang mailang at kabahan. Ewan ba niya pero simula na dumating siya sa bahay na yon ay hindi nawawala-wala ang kaba sa kanyang dibdib. Naging puspusan ang paghahanda sa kanilang kasal dahil gusto ni Jacob ay bago magpasko ay may kasal na sila. Dahil hindi naman problema ang pera sa kanila. Kaya naman kaagad na inasikaso ang lahat. Hindi makapaniwala ang dalaga na bukas na ang kanilang kasal ni Jacob. Hindi niya maipaliwanag ang nadarama. Masaya siya pero patindi naman ang kaba sa kanyang dibdib na hindi niya maintindihan kung bakit. Dahil alas 9 ng umaga ang kanilang kasal kaya maaga pa lamang ay nasa kwarto na sila Jacob at naghahanda na matulog. Handa ka na ba bukas na maging asawa at pag-aari ko? Matagal na akong handa, Jacob, at sigurado na akong ikaw ang lalaking para sa akin. Pero ewan ko ba, kinakabahan talaga ako na hindi ko mawari. Pareho tayo ng nararamdaman, mahal ko. Marahil ganito ang pakiramdam kapag ikakasal na. Ang mabuti nating gawin ay matulog na tayo dahil maaga pa tayo bukas. Magkatabi silang naiga habang magkayakap. Maya-maya ng konti ay narinig niya ang malalim na paghinga ng nobyo. Tanda na tulog na ito. Samantalang siya ay gising na gising pa. Hindi siya dalawin ng antok. Nang tingnan niya ang orasan ay pasado alas 3 na ng madaling araw. Kahit hirap mang matulog ang dalaga, ay pinilit pa rin niya ang sarili na matulog dahil hindi siya pwedeng mapuyat at magkaaibag. Gusto ng dalaga na siya ang pinakamagandang bride sa paningin ni Jacob. Tunog ng alarm clock ang nagpagising sa dalaga dahilan para mabalikwas siya ng bangon. Nang tingnan niya sa kanyang tabi ang nobyo ay wala na ito ron. Tanging maliit na note na lamang ang nakita niya at 3 red roses. Binasa niya ang note na galing kay Jacob at kilig na dinala niya sa kanyang dibdib. Nagmamadali ang dalaga na pumasok sa banyo para maligo dahil hindi magtatagal ay darating na ang mag-aayos sa kanya. Pagkatapos niyang maligo ay mahihinang mga katok naman ang kanyang narinig dahil dali-dali niya itong binuksan. Si Manang Fe pala ang may dalang tray ng pagkain para sa kanya. Magandang umaga po, sabi ni Senyorito, ay dalhan na lamang kayo ng pagkain rito para hindi na kayo bumaba. Salamat po, Manang Fe. Ang Senyorito Jacob mo pala, nakaalis na ba siya? Opo, Senyorita. Kakaalis lang lamang niya. Kasama ng mga magulang niya. Ah, ganun? Sige po, salamat po ulit sa pagkain. Nakangiting tumango sa kanya si Manang Fe. Samantala sa simbahan ay hindi mapakali si Jacob dahil pasado alas 9 na ay wala pa rin si Hana. Nang tumawag siya sa bahay, ang sabi ng kanyang kasambahay ay nakaalis na ito ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito dumarating. Sinusubukan niyang tawagan ng cellphone ito ngunit nakapatayon. Nilapitan siya ng mama niya na labis na nag-aalala sa kanya. Huminahon ka nga, Jacob. Baka naman kasi naipit lang sa traffic si Hana kaya hanggang ngayon ay wala pa siya dito. No, mama. Walang traffic ngayon kaya imposible matraffic siya. Relax ka lang. Ako ang nahihilo sa kakalakad mo. Paano ako ma-relax, mama? Kung hanggang ngayon ay wala pa rin ang bride ko. Lakad dito, lakad doon. Yun ang ginawa ni Jacob. Ngunit isang oras na ang lumipas ay walang halang dumating. Akmang aalis na sana siya para umuwi ng bahay nang makita niyang nagkakagulo ang mga bisita. Maging ang mga magulang na labis niyang pinagtaka.
Wala sana siyang balak na makiusyoso kung ano ang pinagpapanood ng mga tao. Ngunit napansin niyang lahat ng tao ay sa kanya nakatingin. Dahil curious siyang malaman kung ano yon, ay nalapitan niya ang mga bisitang nagkukumpulan kasama ng mga magulang niya. "What happened, mama? Ano po ang pinapanood niyong lahat?" Nang hindi sumagot ang mama niya, ay basta na lamang niyang hinablot rito ang hawak niyang cellphone. Halos manginig ang buong pagkatao niya nang makita ang sex video ng dalawang tao. Hindi niya lubos naisip kung paano yon sa kanya nagawa ng babaeng pinakamamahal niya. Sa labis na galit ay malakas niyang ibinato ang hawak na cellphone at galit na naglakad patungong sasakyan. Halos paliparin niya ito para lamang makarating ng bahay at makaharap ang babaeng pinagkatiwalaan niya at minahal ng sobra-sobra. Pagkarating niya ng bahay ay malalaki ang mga hakbang na umakyat siya ng kanilang kwarto sa pagkaakalang naroon pa ang dalaga. Ngunit wala na ito roon. Tanging sulat na lamang ang nakita niyang nakapatong sa kama. Kinuha niya ito at pinasa. Naikuyom na lamang niya ang dalawang kamao sa labis na galit na nadarama para kay Hana. Umiiyak niya ang pinagtatapo ng mga bagay na bawat mahawakan ng hindi pa makontento ang binata ay pinagsusuntok niya ang pader hanggang dumugo ang kamao niya. Napadus-dus siyang naupo sa malamig na sahig habang umiiyak at naghihinagpis ang kanyang damdamin. Ilang oras siyang nanatili sa ganun sitwasyon hanggang sa pumasok ang mama niya na galit na galit. Hindi lamang makati ang babaeng yun dahil magnanakaw rin pala. Nag-aapoy sa galit na wika nito sa binata. "Anong sinasabi niyo, mama? Tinangay ni Hana ang lahat ng mga alahas ko sa kwarto, maging ang pera ko na nakatago ron. Hindi ko akalain na nagpatira tayo ng magnanakaw dito sa loob ng bahay natin. Hayaan nyo na ang pera at mga alahas dahil mabibili pa naman yon. Pero ang puso ko na sinaktan niya na sobra-sobra ay walang kapatawaran para sa akin. Humanda ka, Hana. Hahanapin kita kahit saan lupalop ka pa mundo magsuot kasama ng lalaki mo." Walang inaksayang oras ang binata. Pinuntahan niya si Hana sa bahay ampunan, ngunit wala siya rito. Hindi siya naniniwala sa mga madre. Alam niya tinatago lamang ng mga ito sa kanya si Hana. Ilang araw siyang pabalik-balik ron dahil umaasa siyang makikita niya ang dalaga. Sa isang linggo niyang pagmamatsyag sa bahay ampunan, sa wakas ay natsyempuhan rin niya ang dalaga. Sa pilitan niya itong sinakay sa kotse at dinala niya sa isang penthouse na pag-aari nila. Samantala ng magising si Hana ay nasa loob na siya ng isang malaking kwarto, ngunit hindi yun pamilyar sa kanya. Ang nakaagaw ng kanyang pansin nang maramdaman niyang nakatali ang dalawa niyang kamay sa headboard ng kama. Nasa ganun siyang sitwasyon nang bumukas ang pintuan at mula roon ay iluwa si Jacob. "Anong ibig sabihin nito, Jacob? Bakit mo ako tinali? Para hindi mo ako matakasan at para hindi ka na makapanglalaki pa. Grabe ka, Hana. Hindi kita kinaya. Buong akala ko ay matino kang babae. Buong akala ko ay gusto mong maikasal lang malinis. Yun pala ay nagmamalinis ka lang. Dahil lang totoo, maraming mga lalaki na ang nagdaan sa'yo. Ako naman si tanga ay naniwala sa'yo at sinunod lahat ng gusto mo.
Ginalang at respeto ko, Hana. Ni dulo ng daliri ko ay hindi ko ginalaw kahit magkatabi tayo sa isang kama. Dahil ganyan kita kamahal, pero anong ginawa mo? Ginago mo ko. Gumawa ka ng milagro sa mismo kwarto at sa kama ko pa talaga. Hindi mo lamang naisip ang nararamdaman ko. Napakasakit nito para sa akin dahil minahal kita na totoo. Umiiyak na wika na binata habang dinuduro ang dalaga. Makinig ka sa akin, Jacob. Hindi kita niloko. Tulad ng inakala mo, wala ako alam sa video na yon. Nang magising ako ay nasa ibang probinsya na ako. Sa isang bahay na hindi ko alam kung sino ang may-ari. Ilang araw na akong nanatili doon dahil hinang-hina ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung bakit. Halos tulog lamang ako ng tulog hanggang sa lumakas ang katawan ko at nagpasya akong bumalik ng ampunan. Gusto sana kitang tawagan ngunit pinigilan ako ni na sister at pinakita sa akin ang video. Wala akong alam sa video na yon, Jacob, at hindi ko kilala kung sino ang lalaking yon. Mahabang paliwanag ng dalaga sa binata. Sinungaling ka? Kitang-kita ko sa video kung paano kang mag-enjoy habang inahalikan ka ng lalaking yon. Halos pagpista ng buong mundo ang sex video nyo. Sa akin ka maniwala, Jacob. Ako ang nagsasabi ng totoo. Paano pa ako maniniwala sa iyo, Hana? Isinira mo na ang tiwala ko sa iyo. Ito ang tatandaan mo. Walang kabayaran ang ginawa mong panluloko sa akin. Dahil ipaparamdam ko sa iyo ang sakit na naramdaman ko. Padabog siyang iniwan ng binata habang umiiyak siya. Wala siyang maalala sa nangyari. Basta ang huli lamang niyang natatandaan, nandalhan siya ng pagkain ni Manang Fe sa kwarto. Maliban doon ay wala na. Hindi niya alam kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanya. Sa ilang araw na tulog siya. Kinulong nga siya sa kwartong iyon ni Jacob na kahit anong pagmamakaawa niya sa binata ay nanatili itong bingi. Isang gabi, lasing na lasing itong pumasok sa kwarto at walang awa siya nitong inangkin. Jacob, please, huwag mo itong gawin sa akin. Nakikiusap ako sa iyo. Pagsusumamo niya sa binata habang patuloy lamang ito sa pagkalik sa kanya. Maawa? Bakit, Hana? Naawa ka ba sa akin nang saktan mo ko? Di ba hindi? At pwede ba tigilan mo ko sa pagmamalinis mo dahil hindi ka na malinis dahil isa ka maruming babae? Hindi yon totoo, Jacob. Nagkakamali ka. Malinis akong babae, alam mo yan. Wika niya sa binata habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Wala siyang nagawa ng maras nitong punitin ng suot nito. At kaagad na nilamutak ang buo niyang katawan. Samantala, nawala bigla ang kalasingan ni Jacob nang malaman niya na siya ang unang lalaki sa buhay ni Hana. Gustuin man niyang tumigil ngunit huli na ang lahat dahil nabasag niya ang iniingatan nitong dangal. Nang matapos ang tagpong yun, ay lumabas siya ng kwarto at doon na sa labas ay nagwala hanggang sa napagod siya. Hindi niya alam kung paano nangyari na virgin pa ang dalaga. Malinaw sa video kung anong kababuyan ang ginawa nila Hana sa kwarto niya. Muling uminom ng alak hanggang sa gumapang siya sa sobrang kalasingan. Tinuloy pa rin niya ang planong pagkulong kay Hana sa kwarto at madalas rin niyang angkinin ng dalaga. Dahil dito kaya pinili na lamang niyang bantayan ang dalaga. Kahit tawag ng tawag ang mama niya ay hindi niya pinapansin ang mga tawag nito. Para sa kanya ay mas mahalaga ang makasama niya ang dalaga at hindi siya nito pwedeng takasan. Mabilis na lumipas ang ilang buwan
Ilang buwan na rin pala silang magkasama ni Hana sa penthouse niya. Ngunit isang hapon ay wala sa kwarto si Hana.